Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko ang taus-puso at pinapasalamatan ang ating mga kasamahan sa Committee on Agriculture and Food at sa Committee ng Ways and Means sa kanilang patuloy na pagtutok sa mga hamon ng sektor ng agrikultura. Pinasasalamatan ko din ang ating mga resource persons mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ang Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Trade and Industry at the Philippine Competition Commission, pati na rin ang mga kinatawan ng International Rice Research Institute, rice millers, traders, importers, at higit sa lahat ang ating mga magsasaka na narito upang ibahagi ang kanilang karanasan at pananaw. Napapanahon na ang ating pagdinig ngayong hinggil sa Executive Order No. 93 na pansamantalang nagsususpinde ng pag-angkat ng regular milled at well-milled rice upang maprotektahan ang ating mga lokal na mga magsasaka. Ang hakbang na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay malinaw na patunay ng kanyang malasakit sa agrikultura, isang konkretong tugon sa labis na importasyon na nagdulot ng pagbaksak ng presyo ng ating palay. Upang maprotektahan ang panahon ng ani, isusulong natin ang moratorium sa pag-angkat ng bigas hanggang matapos ang buwan ng Disyembre upang mabigyan ng puwang ang lokal na ani na mapanatiling matatag ang presyo sa farm gate batay sa aktwal na produksyon ng ating pong mga magsasaka. Kailangang ipatupad ng Department of Agriculture ang maayos na sistema ng mga importer. Bago sila payagang mag-angkat, kailangan munang maglaan sila ng pondo na galing sa private sector na katumbas ng halaga ng kanilang importasyon bilang pambili ng local na bigas upang direktang mapataas ang kita ng ating pong mga magsasaka. Dapat ding ibatay ang dami ng inaangkat ng bigas sa aktwal na datos ng ani. Kalakip ng post-harvest assessment ng Department of Agriculture bilang gabay sa mga desisyon. Sa ganitong paraan, nasusunod pa rin natin ang mga patakaran ng WTO habang inuuna ang ebidensya at kapakanan ng ating pong mga magsasaka. Kaugnay nito, ikinagagalak kong ipaalam sa ating 2026 national budget, makakatanggap ng direktang cash assistance ang ating pong mga magsasaka na mayroong bilang na 1 million farmers para sa buong bansang Pilipinas. Tiyak na may darating na tulong, 1 milyong magsasaka na makakatanggap ng tag-7,000 piso na cash aid upang maibsan ang kanilang paglugi dulot ng mababang presyo ng kanilang mga palay. Ang pamamahagi ng cash aid ay nagpapakita ng determinasyon ng ating mahal na Pangulo na tugunan agad ang hirap ng mga magsasaka at isabay rito ang mga reformang pangmatagalan. Pinapakiusap din natin sa ating mahal na Pangulo na lahat sana ng uri ng subsidiya mula sa Department of Agriculture, tulad ng seed subsidy, ay ibigay na rin cash upang mas madali at direkta itong mapakinabangan ng ating pong mga magsasaka. Kasi kung minsan pinagdududahan pa po tayo dito sa mga itong mga seed subsidy. Sa aking pong pakipag-usap sa mga magsasaka sa aming pong probinsya ng Isabela, marami nagsabing bumaba pa sa 8 piso kada kilo ang palay, malayo po sa 16 na hanggang 18 piso na kailangan upang makabawi po ang ating pong mga farmers. Kapag palugi na ang benta ng palay, hindi lang kabuhayan ng magsasaka ang nanganganib, kundi pati na ang seguridad ng pagkain sa ating pong buong bansa. Dito natin nakikita ang garang pangangailangan para sa totoong reforma.
Kaya naman, isa sa mga pangunahing prioridad ng ating isinusulong sa LEDAC ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act o RICE Act upang mapatatag ang National Food Authority or NFA na mapangalagaan ang kabuhayan ng ating pong mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasama rito ang mga reforma sa tariff system upang maibalik sa 35%, 35% ang dating taripa mula sa kasalukuyan 15% or 15% bilang proteksyon laban sa biglaang pagdagsa ng mga imported na bigas. Nais din nating ibalik ang pangkapangyarihan ng National Food Authority na mamili ng palay sa panahon ng anihan o oversupply upang mapigilan ang pagbaksak ng presyo. Kasabay nito, mahalagang palakasin ang pondo ng NFA upang makabili ng mas maraming palay. Sana po yung mga locally produced ang ating unahing bilhin. O di kaya mas malaki ang pondo ng NFA sa mga locally produced kesa pag-i-import ng bigas. Kabila ang bagyang nasira ng bagyo ay mapapanatiling matatag ang presyo sa iba't ibang mga lalawigan. Isusulong din po natin ang dynamic floor price para sa palay na hindi bababa sa 20 piso o 25 pesos kada kilo na inaangkop taon-taon ayon sa gastos sa produksyon ng datos ng inflation. Nais natin tiyakin na hindi bababa sa 75% o 75% ng kita mula sa taripa ng mailalaan sa Price Stabilization Fund na eksklusibong gagamitin para sa tulong at suporta sa ating pong mga dakilang magsasaka. Layunin din natin palakasin ang pondo ng NFA upang makabili ng sapat na buffer stock at mapanatili na mas mataas sa gastos ng produksyon ang presyo ng ating palay. Bahagi ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEF ay maaari ring gamitin sa pagpatatag ng presyo at isama sa National Rice Program upang mapabilis ang tulong sa mekanismo at extension services. Kasama rin sa mga reforma ng pagpapalawak ng proteksyon at access sa pondo ng ating mga magsasaka, nais nating gawing obligado ang crop insurance para sa lahat na makatiyak ang Philippine Crop Insurance Corporation ay nakakapagproseso ng claim sa loob po ng 10 araw gamit ang ating digital system. Ang problema po rito, ang bagal-bagal mag-assess ng Philippine Crop Insurance. Ito lang po ang isang paraan na makabangon ang ating mga farmers kapag may bagyo. Inikayat namin ang mga bangko ng ating pamahalaan tulad ng Land Bank of the Philippines na gawing walang interes at mas simple ang mga pautang sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbawas ng mga dokumento upang mas madali para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at makakuha ng pondo. Kailangan magkaisa po tayo para sa ating mga magsasaka sa agarang suporta, pagmatagalang reforma. Titiyakin natin na may kinabukasan ng ang kanilang kabuhayan at may murang bigas ang bawat pamilyang Pilipino. Muli, marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat.